Para sa lubusang makilala natin si Nanay Pe, ito po ang kwento ng kanyang buhay. Si Nanay Pe ay isinilang sa bayan ng San Jacinto, Masbate, sa rehiyon ng Bicol. Siya ay anak ni Rosa Almoguera at Amaro Oliva. Siya ang pangalawa sa 9 na magkakapatid na sina Carmen, Lourdes, Alice, Oscar, Norma, Blanca, Rene, at Nico. Sa murang edad pa lamang ay nasanay na si Nanay Pe sa pagtitinda. Ang kanyang kasipagan at dedikasyon sa paghahanap buhay ay nagsimula pa noong kanyang kabataan at ipinagpatuloy niya ito hanggang sa siya ay magkaroon ng sariling pamilya. Noong September 18, 1972, siya ay kinasal kay Tatay Frank sa Bayanan, Marikina, Rizal, na ngayon ay bahagi na ng Marikina City. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng 9 na anak. 7 sa kanila ang nabubuhay at 2 ang nauna nang pumanaw. Bilang isang ina, hindi matatawaran ang kanyang pagmamahal at sakripisyo para sa aming pamilya. Ang pagtitinda ng gulay, suman at iba pang mga produkto ang naging pangunahing pinagkukunan nila ng kabuhayan. Dahil sa kanyang walang sawang pagsisikap, naitaguyod niya ang pag-aaral ng kanyang mga anak sa kabila ng kakulangan sa buhay. Naipagtapos niya sa kolehiyo si Ricky, na ngayon ay isang lisensyadong guro. Gayon din si Enrico at Jollibee. Ang kanyang pinakamahalagang pangarap ay ang makapag-aral ang kanyang mga anak at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Kilala siya sa kanilang lugar bilang Aling Fe na magbubulay at Aling Fe na magsusuman. Hindi lamang dahil sa kanyang hanap buhay, kundi dahil sa kanyang kasipagan, katapatan at mabuting pakikitungo sa kapwa. Si Nanay Pe ay isang masayahin, maalalahanin at mapag-arugang ina. Ano man ang kailangan ng kanyang mga anak o mahal sa buhay, isang tawag o isang text lamang ay handa na siyang tumulong. Kahit pa kailangan niyang isang tabi ang sarili niyang gawain. Si Nanay ay isang taong mapagpasensya. Hindi siya mahilig pumatol sa mga taong umaapi at umaawi sa kanya. Sa halip, ipinapaubayan na lamang niya sa Diyos sapagkat ito rin ang turo ng kanilang ina. Sa edad na 38, siya ay nagkaroon ng hika na naging panghabang buhay niyang karamdaman. Sa kabila nito, hindi niya hinayaang maging hadlang ang kanyang kalagayan sa pagtupad sa kanyang tungkulin bilang ina. Patuloy siyang nagsumikap upang may taguyod ang aming pamilya. Si Nanay Pe ay tunay na larawan ng isang matatag na babae. Sa dami ng pagsubok na dumaan sa kanyang buhay, hindi siya nawalan ng pag-asa sa pananampalataya sa Diyos. Madalas mong sabihin sa kanyang mga anak, wala man akong may papamanang yaman sa inyo. Ang may papamana ko ay inyong pag-aaral. Ito ang naging inspirasyon ng kanyang pamilya. Kahit kapos sa pananalapi, ginawa niya ang lahat upang makapag-aral ang kanyang mga anak. Sorry. Ito ang naging inspirasyon ng kanyang pamilya. Kahit kapos sa pananalapi, ginawa niya ang lahat upang makapag-aral ang kanyang mga anak. At dahil sa kanyang sipag at pagpupursige, 3 sa kanilang magkakapatid ang pagtapos ng kolehiyo. Tunay nga walang hindi kayang gawin ang isang ina para sa kanyang mga anak. Isa sa mga hindi malilimutang kwento ng kanyang buhay ay noong sina Kuya Felix at Kuya Enrico ay nagtitinda ng gulay sa bayan sa lugar na kinatatayuan ngayon ng Balihay Academy.
Madalas silang hulihin ng mga pulis at dalhin sa munisipyo kasama ang kanilang mga paninda. Ngunit hindi sumuko si Nanay Fe. Bitbit ang kanyang mga anak, pumunta siya sa munisipyo upang makiusap na may balik ang kanilang mga paninda. Sorry, naiiyak ako yun. Pumunta siya sa munisipyo upang makiusap na ibalik ang kanyang mga paninda sapagkat iyon lamang kanila ay kinabubuhay. At sa awa ng Diyos, madalas naman niyang naibabalik ang mga ito at muli silang nakapagsimulang maghanap buhay. Noong taong 1991, lumipat ang aming pamilya sa San Jose, kung saan ipinagpatuloy niya ang pagtitinda sa San Jose Market. Madaling araw pa lamang ay gising na siya upang mamili at magbasta ng mga paninda. Kailangan maaga siyang makabenta sapagkat pagsapit ng alas 7 ng umaga ay daraan na ang kanyang mga anak upang humingi ng baon bago pumasok sa paaralan. Hindi lamang gulay ang kanya ipinagbibili. Kasama ni Tatay Frank, nagtitinda rin sila ng isda at tinapa upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng aming pamilya. Ang buhay ni Nanay Fe ay isang patunay ng katatagan at biyaya ng Diyos. Sa loob ng halos 40 taon, araw-araw niyang hinaharap ang kanyang karamdaman na hika. Ang kanyang mga aral, kabutihan, sipag at walang hanggang pagmamahal ay mananatiling buhay sa puso ng kanyang asawa, mga anak, mga apo, mga kamag-anak at lahat ng mga taong kanyang nakasalamuha. Ang kanyang buhay ay maaaring natapos na rito sa mundo, ngunit ang kanyang pamana ay hindi kailanman magwawakas. Maraming salamat, Nanay Fe. Ngayon ay makakasama mo na ang iyong mga magulang at mga kapatid sa piling ng Diyos. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagmamahal, sa iyong mga sakripisyo, sa mga aral na